Ang gusto ng kliyente ay virgin, Mara. Kaya ikaw ang inirekomenda ko kay isang Mila. Saka ano pa pang irereklamo mo? Isipin mo ang Lola Carol mo. May lung cancer siya, di ba? Hanggang ngayon, ni singkong duling wala ka pa rin naipon para sa operasyon niya. Nabigla si Mara sa bigat ng sinabi ng kanyang tita. Totoo ngang ang lola niya ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho. Simula nang iwan siya ng mga magulang, si Lola Carol na ang nag-alaga sa kanya. Magagawan ko po ng paraan yan, tita. Aba, anong petsa na? Solve lahat ng problema mo. Pati utang ng mga magulang mo noon. Mababayaran mo kapag tinanggap mo ito. Nag-iwas ng tingin si Mara. Kailangan niya ng pera pero hindi niya kayang kumapit sa patalim, kahit gaano pa kadungis ang tingin ng tao sa kanya. Tandaan mo, Mara. Isang gabi lang to. Kung ayaw mo, magre-recruit na lang ako ng bago. Ikaw rin. Iniwan si Mara ng tita niya at naiwan siyang nakatitig sa lamesa kung saan nakakalat ang mga bayarin. Bill ng kuryente, tubig at reseta ng gamot ng Lola Carol na natutulog sa kabilang kwarto. Sumasakit ang ulo ni Mara sa pag-iisip kung paano babayaran ang lahat. Natigil ang pag-iisip niya nang marinig ang ubo ni Lola Carol mula sa kwarto. Dali-dali siyang pumasok. Nakayako si Lola Carol habang inuubo kaya agad niya itong dinaluhan. Kukuha lang po ako ng tubig. Pagbalik niya, ay binigyan niya ito ng tubig at binuksan ang electric fan para mapagaan ang pakiramdam ng matanda. Narinig ko ang usapan ninyo ng tita Amanda mo. Natigilan si Mara. Apo, natuwa ako na hindi mo tinanggap yung trabahong yon. Pero kung ako lang, hindi ko nagugustuhin pang magpa-ospital. Naman. Mahigpit niyang niyakap ang matanda. Alam ni Mara kung saan patungo ang usapan na ito. Hindi ko kaya. Gagawa ko ng paraan. Magpapa-opera kayo ngayong buwan. Sigurado yan. Itaga niyo sa bato. Gabi na't bumalik siya sa bar. Malalim ang buntong hiningang pinakawalan niya bago pumasok. Ramdam agad niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Lalo na't suot niya ang maikling shorts at kumikinang na crop top. Matapos mag-ayos, bumaba na siya ng floor. Dahil wala pang tumatawag sa kanya, dumiretso siya sa bar at uminom ng cocktail. Nang marinig niya ang saad ng isang kasamahang babae. Mara, table 16, tawag ka. Dalhin mo na rin tong order. Maya-maya ay dala na niya ang tray ng beer, yelo at baso. Hey boys! Mapang-akit ng ngiti ni Mara habang kinakagat ang mapulang labi. Nasa mid-20s ang 5 lalaki sa mesa. Isang lalaking may ahit na kilay ang nagsalita. Sit with us, miss. What's your name? I'm Mara, but you can call me babe if you want. Naglahad ng kamay ang lalaki. Okay then. Nice to meet you, babe. I'm Brent. Habang lumalalim ang gabi, napapansin ni Mara na nalalasing na si Brent. Unti-unting lumilikot ang kamay nito sa hita niya. Total, babe na kita. Gusto mong sumama sa akin? Umiwas ng tingin si Mara. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon. I'm sorry, but I can't. Maiwan ko na kayo, boys. Tama na ang himas. Bago siya makaalis, hinawakan siya nito sa braso. Kahit magkano, isang gabi lang. Pinagpag niya ang kamay nito. Sinabi ko nang ayoko! Lumapit ang mga bouncers. Ngunit bago pa si Mara mailayo, narinig niya ang sinabi ni Brent. Huwag ka nang magpakipot kung hindi ka na virgin. Hindi na siya nakatiis. Isang malakas na sampal ang pinakawalan niya sa mukha nito. Virgin pa ako! Hayop ka! Ilabas niyo na yan! Alam niyang bawal saktan ang customer.
pero hindi na niya napigilan ang sarili. Kinabahan tuloy siya nang sabihing pinapatawag siya ni Tita Amanda. Pagkapasok niya sa opisina, laking gulat niya nang makitang hindi galit kundi takot ang guhit sa mukha ni Tita Amanda at Tiang Mila. Mara, tumawag ang ospital. Sinugod raw ang lola mo. Parang may tumambol sa dibdib ni Mara pagkarinig nun. Hindi na siya nakapagpaalam pa ng maayos at agad na dumiretso sa hospital. Iha, to tell you frankly, yes, the operation might be the solution. But I am telling you now, it's still a 50-50 process. Matanda na ang lola mo at mahina na rin ang pangangatawan. Pero isa lang ang maisasuggest ko sa'yo. Ang maoperahan at subukan muli ang buhay niya o hayaan siyang tuluyang mawala sa'yo dahil sa kakulangan ng medikal na atensyon. Napalinok si Mara. Kung sakali po, magkano naman po ang magagastos sa operasyon, Doc? Well, for the meantime, I suggest you prepare at least 500,000 pesos. Pero depende pa yan dahil kinakailangan rin na matustusan ang chemotherapy at radiation therapy niya. Bigo siyang bumalik sa bar. Labag man sa kalooban ni Mara ngunit nang makita niya ang katawan ng kanyang lola na hinang-hina habang may mga nakakabit na aparato sa katawan, ay wala na siyang ibang paraan na maisip, kundi ang sumang-ayon sa alok ng kanyang Tita Amanda. Kahit matanda pa, ay papatulan niya alang-alang sa kanyang lola. Sigurado ka ba? Akala ko ba ayaw mo? Tita, sabi mo nga, marumi na rin ang tingin ng tao sa akin. Ano bang pakialam ko sa kanila? Ang importante, mabuhay si Lola. Naglabas ng envelope ang kanyang Tita Amanda. Basahin mo muna. Hindi na binasa pa ito ni Mara. Kinuha niya ang ballpen at agad na pumirma. Babalik po ako mamayang gabi. Hindi mapigilang manginig at kabahan ni Mara nang pumasok siya sa madilim na kwarto, kung nasaan ang lalaking makakasalo niya sa gabing ito. Naiiyak siya dahil hindi niya lubos akalain na mapupunta lang ang iniingatan niyang puri at pagkababae sa isang matandang lalaking manyak. Wala pa man ay nandidiri na siya sa sarili. Ngunit natigil ang kanyang pag-iisip nang marinig ang baritonong boses ng isang lalaki. You still have 3 seconds to back out. Nagulat si Mara sa narinig. 3 segundo? Makakapag-isip ba siya ng ganoon kabilis? 1, Bigla tuloy nataranta si Mara. 3, time's up. Wala ka ng pag-asang umatras pa. Sandali, hindi ka ba marunong magbilang? 1, tapos 3 agad? Laglag ang panganyang tinignan ang lalaki nang tuluyan na itong lumabas mula sa madilim na parte ng kwarto. Lamang ang gulat at pagtataka sa mukha niya dahil ang inakala niyang matandang manyak ay isa palang matangkad, maskulado at gwapong may kulay berdeng mga mata. Nagkasalubong ang mga mata nila at nakita ni Mara na marahan siyang hinagod ng tingin ng lalaki. You're pretty. Let's get this done with, miss. At bago pa man makaatras si Mara, ay naramdaman na niya ang kamay ng lalaki sa kanyang batok upang halikan ito. Kiss me back. Ani ng lalaki na labag sa loob na sinunod ni Mara. Napapikit siya hindi upang damhin ang halik, kundi dahil alam ni Mara sa kanyang sarili na magmula sa gabing ito ay hindi na niya maitatanggi pang isa na rin siyang bayaran. Nagising si Mara kinabukasan na masakit ang katawan. Nakahubad siya at puno ng mamula-mulang parang pantal ang bandang dibdib at balikat nito, tulot ng mga halik ng lalaki kagabi. Binalot niya ang sarili sa kumot at nang makita niya ang kama, ay nakita rin niya ang dugo na bakas ng pagkawala
ng kanyang iniingatang pagkababae. Tapos na, ani Mara habang tulala. Okay lang yan, Mara. Wala ka namang balak mag-asawa, di ba? Kaya kung wala mo lalaking balak tumanggap sa'yo ay okay lang yon. Pilit na pinapagaan ni Mara ang sarili. Ngunit hindi pa rin siya matigil sa kakaisip na hindi na siya malinis at parang sobrang laking bagay ang nawala sa kanya. Isasagawa na ang operasyon sa lola mo, Mara. Balita sa kanya ng kanyang tita Amanda nang makarating sa ospital. Talaga, tita? Ay, nako, salamat po. Mangiyak-ngiyak na saad ni Mara. Naisip niyang kahit papaano ay may magandang patutunguhan naman ang ginawa niyang pagbebenta ng sarili. Oo, maghintay na lang tayo ng update ng doktor. Mara, sandali ha. Bibili lang ako ng kape. Tumango si Mara. Nang umalis ang kanyang tita Amanda, ay umupo siya sa upuan na nasa labas ng operation room. Nakatulog na siya roon kakahintay nang maramdaman niyang may yumuyugyog sa kanyang balikat. Mara, gising na. Tapos na ang operasyon. Napatayo si Mara mula sa upuan. Ni hindi na siya nakakain ng umagahan at tanghalian dahil dumiretso na siya agad sa ospital hanggang sa makatulog dahil sa pagod. Lumabas ang doktor kaya agad silang lumapit rito ng kanyang tita Amanda. Dok, kamusta po ang lola ko? Saglit na tumingin kay Mara ang doktor bago sumagot. The operation was successful, Iha. Ililipat lang muna siya sa isang kwarto for monitoring. Maiwan ko na muna kayo. Tila tinik na biglang nawala sa kanyang lalamunan ay napangiti si Mara at hindi na napigilang yakapin ang kanyang tita Amanda. Hinimas nito ang kanyang likod. Tita Amanda, ligtas na si Lola. Oo nga, sinabi ko naman sa'yo, tama lang ang ginawa mong. Tita, pwede po bang wag niyong banggitin kay Lola ang tungkol sa nangyari kagabi? Ayoko pong mag-isip siya ng hindi maganda at baka makasama sa kalusugan niya. Hindi rin kasi gusto ni Mara na malaman ito ng kanyang lola. Lalo na at alam nitong tinanggihan niya na ang alok ng kanyang tita Amanda. Ngunit sa huli naman ay tinanggap din. Ha? Bakit? Ay, o siya. Sige na nga. Salamat po. Ilang linggo matapos ang operasyon, ay nakauwi na nga ang lola ni Mara sa kanilang bahay. Nung una ay nagtataka pa ang kanyang lola kung paano niya iyon nagawa ng paraan. Ngunit idinahilan na lamang ni Mara ay pinautang siya ng isang kaibigan na may malaking tubo pagbalik. Kaya hindi na muling nagtanong ang kanyang lola. La, anong gusto mong ulam? Kahit anong gusto mo ay kaya kong bilhin. Binalingan siya ng kanyang lola Carol saka pinagtaasan ng isang kilay. Bakit ka pa bibili? Ang gusto kong ulam ay andyan lang naman sa likod bahay natin ah. Talbos lang ng kamote saka talong. Sure ka, La? Sige po, bilhan na lang kita ng prutas. Saad ni Mara matapos magpunas ng kamay dahil kakayari lang niyang maghugas ng mga pinggan. Ang perang binigay sa kanya ng gabing iyon ay hinati niya. Halos kalahating milyon ang nagastos niya sa ospital, hindi pa kasama ang gamot. Nagbigay rin siya ng pera sa kanyang tita Amanda, kapalit ng pagtulong nito. Nagbayad na rin siya ng mga utang sa dating pinagkakautangan ng mga magulang. Nagtabi rin siya ng pang-emergency funds nila kung sakaling may dumating na sakuna. Nga pala, si Roberto, yung bagong kapitbahay natin. Nag-abot ng ulam. Baka raw gusto mo. Nariyan sa lamesa. Bilin ni Lola Carol. Tumango siya at tumingin sa lamesa at naamoy roon ang ginisang kamatis. Hindi maintindihan ni Mara ngunit biglang tila bumaliktad ang sikmura niya. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng kanyang lola.
Napahawak si Mara sa bibig upang pigilan pa ang pagduduwal. Ngunit nang muling binuksan ng kanyang lola ang takip ng pagkain sa lamesa at naamoy na naman niya ito, mabilis na nagbago ang timpla ng sikmura nito. Hindi naman panis ah. Takang tanong ni Lola Carol. Nag-iwas ng tingin si Mara. Biglang dumagundong ang kaba sa kanyang dibdib. Baka may nakain lang akong hindi maganda, la. Sige po balik muna ako sa kwarto ko. Nagmamadaling paalam ni Mara. Agad niyang tsinek ang kalendaryo sa kanyang kwarto. Napalunok siya ng mapagtantong dapat ay dinatnan na siya noong nakaraang linggo. Naging mabigat ang pakiramdam niya ng araw na yon. At isa pa ay hindi niya malaman kung paanong aaminin sa kanyang lola ang totoo. Kung totoo man na nagbunga ang ginawa nila ng kliyente niya. Oh, Mara, bakit pumasok ka pa? Ang putla mo ah. May sakit ka ba? Hindi ko nga rin maintindihan ang sarili ko, Tita Amanda. Pero may pakiramdam na ako kung bakit ko nararamdaman to. Huwag mong sabihin. Nang lalaki ang mga matang tinignan si Mara ng kanyang Tita Amanda. Binigyan niya ito ng isang alanganing tingin. Nako, Mara! Diyos ko! Hindi ba gumamit ng proteksyon si Mr. Mondragon? Hindi nakasagot si Mara. Ang palagay nga niya ay wala dahil inangkin siya nito hanggang sa magsawa sa katawan niya ng ilang beses. Nag-init ang pisngi ni Mara nang muling maalala yon. Tita, sa tingin ko, wala. Kinakabahang sagot nito. Narinig niyang napamura ang kanyang Tita Amanda bago siya nito dalhin sa banyo at bigyan ng 3 pregnancy kit. Nanlamig ang buong katawan ni Mara nang subukan niya ang isa at naglabas iyon ng 2 pulang guhit bilang resulta. Sinubukan niya ulit ang 2, ngunit ganoon pa rin ang resulta. Naiiyak na lumabas si Mara. Tita! Hindi niya masabi ngunit nang magsalita ang kanyang Tita Amanda ay para iyong bombang hindi niya na naiwasan. Mara, buntis ka! Tita, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Magagalit sa akin si Lola. Naramdaman ni Mara na hinawakan siya ng 2 kamay ng kanyang Tita Amanda. Mara, may alam akong paraan. Yun ay kung papayag ka. Ano po yun? Diretso ang tingin ng kanyang Tita Amanda sa mga mata ni Mara na para bang sobrang delikado at sensitibo ang sasabihin nito sa kanya. Ipalaglag mo ang bata. Nanlaki ang mata ni Mara. Tita naman, hindi kaya yan ang konsensya ko. O sige, paano mo palalakihin yan? Mara, hindi ka na makakabalik dito sa bar kung buntis ka. Mariing saad nito. Napasabunot si Mara sa sariling buhok. Kailangan ko hong makausap ang lalaking nakabuntis sa akin. Yun na lang ang naisip niyang paraan, ngunit tila binagsakan siya ng langit at lupa nang marinig ang sinabi ng kanyang Tita Amanda. Mara, nakasaad sa kontratang pinirmahan mo na wala na siyang pananagutan sa oras na may mangyari sa inyo. Tila isang sampal iyon kay Mara. Muli niyang naalala na nagmamadali nga pala siyang pinirmahan ang kontrata nang hindi binabasa. Hindi ko kayang ipalaglag ang bata, Tita. Hahanap na lang ako ng ibang trabaho kung hindi na ako pwede rito. Mauna na ako. At ang araw ding yon, tiyak ni Mara na sa oras na tumalikod siya sa trabahong nagtawid gutom sa kanilang maglola noon, ay wala na siyang babalikan pa. Ilang linggo rin bago inamin ni Mara sa kanyang Lola Carol ang kalagayan. Nung una ay nagalit at nadismaya ito sa kanya. Ngunit nang sinabi naman ni Mara na hindi siya muling babalik sa bar at hahanap na lang ng ibang trabaho, ay huminahon na rin ito. Mara, kamusta? May nahanap ka na bang trabaho?
Naabutan ni Mara ang kanyang lola na nakaupo sa sala. Mukhang hinihintay siya. Wala pa nga rin po, Lola. Siguro po, ganito talaga kapag hindi nakapagtapos. Bumuntong hininga si Mara. Naramdaman niyang lumapit sa kanya si Lola Carol at hinimas siya sa braso. Pasensya ka na, Apo. Kung sana ay wala akong sakit. La, ano ba kayo? Kahit wala kayong sakit, ay ayaw ko na rin ho kayong pagtrabahuin. Sandali ho, bibili lang ho ako ng ulam natin. Ngunit nagulat si Mara nang may nakatakip na naman sa kanilang lamesa. Nagbigay ulit ng ulam si Roberto, Mara. Paksiw naman yan. Nangunot ang noo ni Mara. Ngunit kumuha na rin ng 2 plato at nagsandok ng kanin upang magsimula ng kumain. Mukhang napapadalas po ang pagdi-deliver niya ng ulam sa atin. Ikaw nga ang laging hanap. Kaya nga lang kapag naman nagbibigay siya ng ulam ay wala ka. Lumipas pa ang ilang araw, wala pa ring mahanap na bagong trabaho si Mara. Ang tanging ginagamit nilang pera para panggasto sa pang-araw-araw ay ang natira mula sa pakikipag-deal niya noon sa bigating kliyente. Hapon na at uuwi na naman siyang bigo dahil lahat ng pinapasukan niyang trabaho ay tatawag raw pero hindi naman siya nakakatanggap ng tawag. Paubos na rin ang gamot ni Lola Carol. Pati ang stock nilang mga dilata ng sardinas, ni pagpapatingin din sa doktor tungkol sa pagbubuntis niya ay wala si Mara. Mara! Napalingon si Mara sa lalaking tumawag sa kanya. Moreno ito, medyo matangkad at masasabi niyang may itsura. Hello? Pauwi ka na. Ako pala si Roberto, yung bagong kapitbahay niyo riyan. Ngiti nito sa kanya. Ngayon lang kita naabutan. Pag pumupunta kasi ako sa inyo, wala ka. Ikaw yung madalas magbigay ng ulam sa amin? Aniya nang mapagtanto. Nahihiya namang napayoko si Roberto at napakamot sa batok. Oo. Huminto si Mara sa paglalakad at hinarap si Roberto. Nasa gilid sila ng kalsada pero nais lang niyang diretsohin ito. Ilang linggo na kasi itong nagbibigay ng ulam sa kanilang maglola. Bakit mo kami binibigyan ng ulam? Palagi pa kayong nagluluto ng sobra? Ang totoo niyan ay, kaya ako nagbibigay ng ulam ay dahil gusto kitang masilayan at dahil gusto ko sanang umakyat ng ligaw. Napailing-iling si Mara. Sinasabi na nga ba niya? Roberto, bata ka pa. At isa pa, hindi mo ba naririnig ang mga sinasabi sa akin ng mga kapitbahay natin? Ang alin? Na pokpok ka? Hindi ka naman ganoon, Mara. Natigilan si Mara. Parang tila gusto niya tuloy biglang manuntok ng kapitbahay. Kay bago-bago pa lang ng pamilya nila Roberto rito, pero napakalat na agad ang chismis tungkol sa kanya. Ganoon na ako, Roberto. Ang totoo nga niyan ay buntis ako at kailangan ko ng trabaho dahil umalis na ako sa bar. Nagulat si Roberto at laglag ang panga siyang tinignan. Lumakad na si Mara at nagpa siyang iwan na roon ang gulantang na si Roberto nang nakakadalawang hakbang pa lang siya nang tumabi na naman ito sa kanya. Mara, may alam akong trabaho sa pinagtatrabahuan ng kapatid ko sa Mondragon International Holdings. Okay lang ba sa'yong mag-utility doon? Yun lang ang bakante. Alanganing ngumiti si Roberto. Tila naging hudyat naman iyon kay Mara. Kaya naman ng araw ding iyon ay nagsimula ang pagkakaibigan nila ni Roberto kasabay ng pagtanggap niya sa trabaho. Doon siya nakapag-ipon ng pera para sa gamutan ni Lola Carol at para sa panganganak nito. 6 na taon ang lumipas.
Hindi naging madali ang lahat pero kapag naaalala ni Mara ang anak niyang si Flint, ay nawawala ang masasakit na alaalang iyon. Anak, Flint, nasaan na naman ang lipstick ko? Ay nako, ginawa na naman yata ang Crayola ng anak mo, Mara. Flint, saan mo nilagay ang lipstick ni Mama? Lumabas ang bata mula sa likod ng kurtina. Masigla ang kulay berdeng mga mata nito at mula sa likod ay nilabas ng bata ang lipstick ni Mara. Naupod na naman ang dulo. Mama, nag-color-color po ako. Ala po kasi ako rin eh. Huwag ka galit po, Mama Napapuntong hininga si Mara. Sa kamarahang hinawakan ang braso ng anak. Kailan ba nagalit sa'yo si Mama? Saka diba sinabi ko na sa'yo, bibilhan kita ng bagong set ng crayons pag sweldo ko? Huwag mo na to uulitin Malumanay na saad ni Mara dahil hanggang maaari kasi ay ayaw niyang pagtataasan ng boses ang anak nito. Napanguso naman ang batang si Flint bago tumango. Inayos ni Mara ang buhok ng anak bago niya ito mahigpit na niyakap. Pansamantalang nag-aalaga sa anak niya ay ang kinuha niyang si Nelia. Pumupunta iyon sa kanila kapag nakaalis na siya at ito ang nakakasama ni Lola Carol at ng anak niyang si Flint kapag nasa trabaho na siya. Ang gwapo talaga ni Sir Ford! Shh! Huwag ka maingay. Masungit daw yun eh. Napataas ang isang kilay ni Mara dahil sa mga naririnig mula sa mga kasamahan niyang sila Sabi at Sofia. Hoy, anong pinagchichismisan niyo riyan? Lumapit si Mara sa mga ito. Mahina pa siyang hinampas sa braso ni Sabi. Dumating na yung anak ng boss natin at siya na yata ang papalit na bagong CEO. Ay, makakakita na rin ng gwapo. Madramang saad ni Sabi habang hawak ang mop. Tama ka riyan, Mare. Mainspirasyon na rin para pumasok araw-araw. Hagik-hik naman ni Sophia. Kapag nakita mo yun, Mara, naku, baka biglang tumululaway mo sa sobrang gwapo tapos matangkad pa. Baka siya ang maglaway sa akin. Ang ganda ko kaya. Mayabang na saad ni Mara, sabay hawi ng buhok niya sa kaliwang balikat. Natawa naman sa kanya ang mga kasama bago muling bumalik sa trabaho. Abala si Mara sa paglilinis ng ika-6 na palapag nang makita siya ng kasamahan nito, si Hector. Pababa na ito dala ang cart nang lumapit ito sa kanya. Mara, may natapon daw na kape sa opisina ni Sir Ford. Ikaw muna nga ang pumunta ron. Ihing-ihi na ako. At bago pa man makatanggi si Mara, ay iniwan na siya ni Hector kasama ang cart ng mga panglinis. Nasa 15th floor pa ang palapag, kung nasaan ang office ng CEO. Kaya naman, gumamit na si Mara ng elevator upang mapabilis ang pagpunta roon. Kumatok si Mara sa pinto. Nakayuko siya nang malaglag ang basahan. Nang kinuha niya ito mula sa lapag, ay nanigas si Mara nang makita niya ang bago nilang CEO. Binasa niya ang pangalan nito na nakalagay sa lamesa. Ford Mondragon, CEO. May kausap itong magandang babae na naka-fitted na red dress. Nakita ni Mara kung paano humaplos ang kamay ng babae sa matigas na braso ni Ford. Excuse me? What are you still looking at, miss? Pakipunasan na yung kapeng natapon. Nasa ilalim ng lamesa ni Ford. Napalunok si Mara bago dahan-dahang tumango roon. Naramdaman niya ang titig ni Ford sa kanya nang lumapit siya sa lamesa nito. Kasabay ng dahan-dahan niyang pagpunas ay ang lakas naman ng kalabog ng kanyang puso dahil hindi siya maaaring magkamali. Ito ang ama ng anak niyang si Flint. Ito ang napagbigyan niya ng sarili. 6 na taon na ang nakalilipas. Miss, wala na bang ibabagal yung kilos mo? We still have a lot to talk about. Verona, you can go now.
I'm busy. Saad ng baritonong boses ni Ford. But babe, fine. Just call me, alright? Iniiwasang tumingin ni Mara. Ngunit nang sandaling mag-angat siya ng tingin, ay nakita niyang humalik pa ang babae sa pisngi ni Ford bago ito tuluyang magmartsa paalis. Nang matapos siyang mag-mop, ay iniisip niya kung paanong magpapakilala kay Ford. Ngunit natigil iyon nang magsalita ito. Are you new here? Napalunok si Mara. Yes po, sir. That's why. You know what? Ayoko nang tinitigan ako habang may ginagawa ko. Especially kung hindi naman tayo magkakilala. Nakatitig na pala siya kay Ford nang hindi niya namalayan. Nagtataka si Mara kung bakit tila hindi siya nito naalala. Sabagay, ilang taon na rin naman at baka nakalimutan na nga siya nito. Nagtama ang mga mata nila at muli na namang namangha si Mara nang mapagmasdan sa liwanag ang kulay berdeng mga mata nito na kuryosong nakatingin sa kanya ngayon. Bigla ay nanoyo ang lalamunan ni Mara, lalo na nang lumapit sa kanya si Ford. Nakatingala na lang tuloy siya rito dahil sa tangkad ng lalaki. Even your smell. Parang pamilyar. Parang naamoy ko na noon. Weird, right? But never mind. Umiling si Ford saka lumayo kay Mara at bumalik sa sariling upuan. Just clean it fast and leave after. Naiinis si Mara sa sarili. Kahit nakalabas na siya sa opisina ni Ford, makapal ang mukha niya. At malakas ang kumpiyansa sa sarili kapag ibang tao ang kaharap. Ngunit pagdating kay Ford, ay hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang siyang tumitiklop, naiilang at nauubusan ng salita. Mama, saan po papa ko? Bakit po hindi pa siya dumadating? Lapit na po birthday ko Sabi mo po, malapit na siya umuwi. Inosenteng tanong ng 5 taong gulang na si Flint habang sinusubuan ito ni Mara ng pagkain. Napakagat labi si Mara. Sana pala ay hindi na lang siya nagsinungaling sa bata noon. Kung hindi sana nakita ni Flint ang family picture ng kapitbahay nila, ay hindi naman siya magsisinungaling sa bata. Anak, kasi nasa pa siya trabaho. Hayaan mo. Sasabihin ko sa kanya na hinahanap mo na siya, ha? Sige na, kain ka pa. Muling sinubuan ni Mara si Flint. Ngayong nakaharap na niya ang ama nito, kahit hindi siya naalala ni Ford, ay susubukan niyang kausapin ito tungkol sa anak nila. Wala siyang balak ilihim si Flint sa totoong ama nito. Ngunit nang maalala niyang may girlfriend na si Ford, ay bigla tuloy nagdalawang isip si Mara. Ngunit sa isang banda, ay hindi naman siya manggugulo. Nais lang niyang makilala ni Ford ang anak nito. Nakapagpasya na si Mara, aaminin niya na nagkaroon sila ng anak. Ngunit ngayon, ay kailangan niya munang humanap ng tiyempo. Kinabukasan sa trabaho, abala siyang naglilinis ng opisina sa 2 palapag nang ipatawag siya ng kanilang head. Yes po, ma'am. Mara, simula sa araw na to, ay ikaw na ang palaging maglilinis sa 15th floor. Request ni Sir Ford. Nagulat roon si Mara. Po? Bakit daw po, ma'am? Aba ewan ko. Sige na, kapag may tawag roon, ay ikaw na palagi ang maglilinis. Akmang magtatanong pa sana si Mara nang tumunog ang telepono ng head nila. At ayon daw roon, ay pinapatawag nga siya sa 15th floor, sa mismong opisina ni Ford. Pagkapasok ni Mara sa opisina ni Ford, ay mag-isa lang ito. At nagulat pa siya na parang hinihintay siya ni Ford dahil diretso agad ang tingin nito sa kanya pagbukas niya ng pintuan. Good morning po, sir.
Napatingin siya sa lamesa nitong may natapon ngang tubig mula sa isang plastic bottle. Nabasa rin tuloy ang sahig na kinalalagyan ng lamesa. Mara. Your name is Mara. Tama ba ako? Tumango si Mara. Yes, sir. Pilit niyang pinipigilan na gumuhit ang ngiti sa labi. Dahil bakit naging masarap sa tenga ang pangalan niya nang banggitin ito ni Ford. Maingat na pinunasan ni Mara ang tubig sa lamesa. Ramdam niya ang titig ni Ford sa kanyang muka, kaya naman agad niya ring tinapos ang pagpupunas. Nang matapos niyang punasan, ay hindi na niya napigilang pagmasdan ang gwapong mukha ni Ford. Sa nakalipas na taon, ay napansin niyang ganoon pa rin ang itsura nito. Ngunit mas naging matikas nga lang at lumaki ang pangangatawan. Are you done? Linisin mong mabuti ang natapon and stop staring at me. Masungit na sabi ni Ford at muling nag-type sa sariling laptop. Umaandar na naman ang pagiging masungit nito. Mas lalo tuloy niyang napatunayan na totoo ang mga sinasabi ng mga kasamahan niya. Masungit nga ito at hindi lang sa itsura, ngunit pati na rin sa pag-uugali. Lunch break kaya naman lumabas muna si Mara para bumili ng inumin nang mapadaan siya sa cubicles ng mga nasa marketing department. Mga lalaki ang karamihan doon na naging kasundo na ni Mara. Hi Mara, pwede ka ba maimbita sa Sabado? Inom, tapos kantahan ulit tayo. Ani Kiro. Half Chinese ito, kaya may pagkasingkit ang mga mata. Dumidiskarte ka lang kay Mara eh. Natawa si Mara nang magtuksuhan na naman ang ibang mga lalaki na kasamahan ni Kiro. Hindi ko pa sure kung pwede ako, Kiro. Pero anong oras ba? Mga 7:00. Kahit sumaglit ka lang, Mara. Birthday ko kasi. Nagkamot pa sa ulo si Kiro na tila nahihiya sa kanya. Hindi ko may papangako, pero susubukan ko. Advance happy birthday, Kiro. Masiglang bati ni Mara, saka kinindatan si Kiro. Muling umingay ang gawin nila. Kaya naman natawa palalo si Mara nang biglang matigil sila dahil sa isang tikhim na nanggaling sa likod nito. What's going on here? Good afternoon, sir. Wala po. Sagot ng isa sa mga lalaking nasa marketing department. Tumahimik ang paligid at ang lahat ng tao roon ay tila bumalik sa dating ginagawa. Akmang aalis na rin ng dahan-dahan si Mara sa pwesto nang marinig niyang tinawag siya ni Ford. Miss Puentes, I'd like to talk to you in my office. Now. Malamig na saad ni Ford sa kanaunang lumakad. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Mara dahil sa kaba. Iniisip niyang lunchtime naman na. Narinig niya kaya nito ang pinag-uusapan nila ni Kiro? Nang makapasok sa loob ng opisina ni Ford, ay para bang naging masikip ang lugar ni Mara dahil sa mariing titig sa kanya ni Ford. Sir, bakit po? Nagulat siya nang kinalabog ni Ford ang lamesa. Are you flirting while working, Miss Fuentes? Po? Flirting? Hindi po, sir. Nakita ko kung paano ka tumawa at kumindat sa lalaking yon. I'm not blind. Napairap si Mara. Hindi ko naman sinasabing bulag ka, sir. Huwag mo akong pilosopohin, Mara. Sir, kung nakikipag-flirt po ako kay Kiro, ay hindi lang kindat ang gagawin ko. What? Mas lalong nagsalubong ang makakapal na kilay ni Ford dahil sa sinabi ni Mara. Ay, wala po pala, sir. Kung wala na po kayong sasabihin ay babalik na ako sa trabaho. Nakita ni Mara kung paanong pinalandas ni Ford ang mga kamay sa buhok nito dahil sa frustration. Ngunit nang akmang bubuksan na niya ang seradura ng pinto, ay nagsalita si Ford. I know. I'm an asshole back then. Bago pa mangyari ang aksidente. But tell me honestly, please. Sumasakit na kasi ang ulo ko. Are you one of my exes before? Natigilan si Mara.
Humarap siya kay Ford at nakita niya ang nakaguhit na hirap sa mga mata nito. Ngumisi si Mara at bahagyang lumapit kay Ford. Bakit, sir? Kinis ko ba at ganda? Tumawa siya ngunit nag-igting lang naman ang panga ni Ford. Mara, I'm serious. Nilagay ni Ford ang isang kamay sa kanyang bewang, kaya napalunok si Mara. I was not one of your exes, sir. Nagdadalawang isip siya kung tama na bang sabihin niya ang nangyari noon. But we had one. Natigil lang si Mara sa pagsasalita nang bumukas ang pinto at pumasok si Verona, ang babaeng humalik sa pisngi ni Ford noon. Humiwalay agad si Mara kay Ford nang pumasok ang babae. Babe! I miss you! Akmang hahalik si Verona sa pisngi ni Ford, ngunit umatras ang lalaki. What are you doing here, Verona? What am I doing here? Of course, para bisitahin ka. Bumuntong hininga si Mara, at akmang lalabas na sa lugar na iyon nang tawagin siya ni Ford. Mara, Nakuha ni Mara ang atensyon ni Verona. That janitress again? What is she doing here? Verona, nag-uusap pa kami bago ka dumating. Pwede bang lumabas ka muna? Nagtaas ng kilay si Verona. Bakit ako ang lalabas? Empleyado mo lang naman siya, Ford. I'm your fiancé. Anong pag-uusapan niyo na hindi ko pwedeng marinig? Naiirita na si Mara sa boses ni Verona, kaya naisip niyang baka hindi pa ito ang tamang oras na sabihin niya ang tungkol sa nangyari noon sa kanila ni Ford. Kaya naman nagpasya na siyang magpaalam. Rinig niya pa ang pagtawag sa kanya ni Ford, ngunit hindi na siya bumalik pa. Mag-aalas 12 na ng gabi, ngunit hindi pa rin makatulog si Mara. Tumagilid siya ng higa upang pagmasdan ang mapayapang pagtulog ni Flint sa kanyang tabi. Nasasaktan siya para sa anak. Naghahanap ito ng isang ama ngunit natatakot si Mara dahil sa uri ng buhay na mayroon si Ford ay palagay niya ay hindi nito matatanggap na nagkaanak siya sa isang bayarang babaeng katulad nito. Ngunit desidido na siya. Ano man ang maging reaksyon ni Ford, ay sasabihin niya rito ang totoo. Bukas na bukas, kakausapin na niya si Ford. Baby, aalis na ulit si Mama, ha? Paalam ni Mara sa anak na abala sa panunood ng TV. Hinalikan niya ito sa pisngi bago tuluyang umalis patungong trabaho. Abala si Mara sa pagpupunas ng salaming dingding ng building habang nakatungtong sa isang foldable na hagdan nang biglang bumukas ang pinto. Hindi niya na ito nilingon, ngunit ramdam niya ang titig nito mula sa kanyang likod. Mara, about yesterday, I'm sorry. Naintindihan ko, sir. Aniya nang hindi ito nililingon. Ngayon ang araw na balak niyang sabihin kay Ford ang tungkol sa anak nila. Ngunit hindi niya alam kung paano isisingit sa usapan. Naramdaman ni Mara na lumapit ito sa banda niya, kaya naman bigla tuloy siyang nailang. Mabilis niyang tinapos ang pagpupuna sa gawing iyon nang nalaglag niya ang basahang hawak. Sinubukan niyang pigilan ang pagkahulog ng basahan nang hindi sinasadyang mawalan siya ng balanse. Napatili siya at inaasahan ng babagsak sa matigas na tiles nang maramdaman niya ang paghawak ni Ford sa kanyang magkabilang bewang upang hindi siya tuluyang mahulog. Sorry po. Bulong ni Mara ngunit nagulat siya nang imbes na pakawalan siya ni Ford ay binuhat siya nito at maayos na inupo sa sofa para sa mga kliyente ng opisinang yon. Are you okay? Tumango siya. Naramdaman ni Mara ang pagtabi ni Ford sa kanya sa sofa. Mara, about yesterday, ano yung sinasabi mo sa akin? You're not one of my ex, but we had what?
Hindi ako makatulog ng maayos kagabi dahil hindi mo nasabi ng buo ang gusto mong sabihin. Can you tell it to me now? Humugot si Mara ng isang malalim na hininga bago nagsalita. Wala nang ibang pagkakataon. Sa kabila ng kabog ng dibdib niya, ay binuo niya ang mga salitang matagal na niyang kinikimkim. Hindi ako isa sa mga ex mo dahil hindi naman naging tayo, sir. I was just a girl you paid in the bar for a one-night stand. Nanlaki ang mata ni Ford sa mga tinuran ni Mara. I paid a night with you. Why? Are you Hindi nito mabuo ang mga salita kaya si Mara na ang nagpatuloy. Hindi nito matanong sa kanya kung dati ba siyang bayarang babae. Parang may gumuhit na hiwa sa puso ni Mara nang makitang may dumaang disgusto sa mga mata ni Ford. I was, sir. Nagtatrabaho ako sa bar dati. Hindi ko alam kung bakit. Hindi niya ako maalala. Pero gusto ko lang malaman mo na nagbunga ang gabing yon, sir. What do you mean? I have a child from That's impossible. I don't even remember you. Hindi naniniwalang saad ni Ford na umiling-iling pa. Kumirot ang puso ni Mara. Ang sabi niya noon ay ayos lang kahit hindi matanggap ni Ford ang anak nila. Ngunit ngayong harap-harapan nitong ipinapakita na hindi ito naniniwala sa kanya, ay sapat na para hindi niya ipakilala si Flint sa sarili nitong ama. Akmang magsasalita pa si Mara nang bumukas ang pintuan at pumasok doon si Verona. Galit na galit ito at nakaamba ang pagsugod sa kanya. I knew it! Nilalandi mo si Ford kaya madalas ka sa office niya. Ano itong ginagawa mong kwento, ha? Napapikit si Mara sa mariing hawak ni Verona sa buhok nito. Kung ganoon, ay kanina pa pala ito nakikinig sa usapan nila ni Ford. Verona, stop! Sigaw ni Ford at pilit na nilalayo si Verona sa kanya. Nasasaktan ang kalooban niya. Gayon din ang ulo niya dahil sa pagsabunot ni Verona. I won't stop! Narinig ko ang usapan niyo, Ford. Huwag mong sabihing maniniwala ka sa babaeng yan. She told you already that she was a prostitute. Who knows? Baka isa lang siyang desperadang babae mula sa nakaraan mo, using a child. Really? To get you? She's a slut. Nagpantig ang tenga ni Mara dahil sa narinig. Hindi na niya napigilan ang sarili at malakas niyang tinulak si Verona hanggang sa mapaupo na ito sa tiles na sahig. Tangina! Oo na! Oo na! Prostitute na akong prostitute! Pero hindi ako sinungaling! Hindi ko pagpipilitan ng anak ko sa lalaking yan! Sabay turo ni Mara kay Ford na nakatingin sa kanya. Sayong-sayo na! Nagiinit ang mga mata ni Mara. Ngunit pinilit niyang hindi mautal sa mga salitang sasabihin. Pero tandaan mo to, Ford Mondragon. Mariin niyang binalingan si Ford. Kung hindi mo kayang tanggapin ang anak mo sa katulad kong babae na may maruming nakaraan, sasabihin ko lang sa kanya na patay na ang tatay niya. Dahil hindi ko kakayaning masaktan at umasa na naman ang anak ko, kakahintay sa'yo. Umalis si Mara sa opisinang iyon na may mabigat na puso. Sobrang labo ng mata niya dahil sa mga luhang patuloy na umaago sa kanyang muka. Maraming mga empleyado ang nakiusyoso at may nagtatakang tingin na bumaling sa kanya. Ngunit hindi na iyon inalintana ni Mara. Alam niya sa sarili niyang tanggal na siya sa trabaho simula sa araw na to. Ayaw niyang umuwi na umiiyak. Kaya naman, pagbaba niya sa parking lot ng building ay laking gulat niya nang makasalubong doon si Roberto. Nang makita siyang umiiyak ni Roberto, ay nag-alala agad itong lumapit sa kanya at mabilis siyang ikinulong sa isang yakap. Mara,
Anito habang hinihimas ang likod niya. Humagulgol si Mara habang nakayakap kay Roberto. Hindi ito nagtanong ngunit sapat na ang init ng yakap nito upang sandaling pawiin ang sakit na nararamdaman niya. Mula naman sa di kalayuan, nakatanaw si Ford habang nakatingin kay Mara na nasa bisig ng isang lalaki. Napakuyom ang mga kamao niya sa hindi malamang dahilan. Nais niyang suntukin ang sarili dahil nasaktan niya si Mara. Gusto niyang kausapin ito at linawin ang lahat, ngunit sa tingin niya ay galit pa ito sa kanya ngayon. Hello, Ford. Sagot na Hendrik, ang kaibigan niyang isang private investigator. Mara Fuentes. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa kanya. Ani Ford habang mariin ang hawak sa telepono. Woman, akala ko ba wala ka nang pakialam sa mga babaeng pinagsawaan mo na? Humalakhak pa si Hendrik mula sa kabilang linya. Shut up, Hendrik. She's not like that. Fine. Sorry. Balitaan kita as soon as possible. Binabana ni Ford ang telepono pagkatapos ng tawag na yon. 6 na taon ang nakalipas nang naaksidente siya dahil sa sinalihang car racing. Nagkaroon siya ng isang selective amnesia, kaya ngayon lamang siya nakauwi mula sa ibang bansa. Pinauwi siya ng kanyang ama dahil sinabi niyang magaling na siya at naaalala niya na ang lahat. Ngunit dahil sa mga nalaman niya mula kay Mara, ay parang may isang piraso ng kanyang alaala ang hindi pa nabubuo. Nang gabi ring iyon, isang panaginip ang nagpabalikwas ng gising kay Ford. Siya at si Mara sa isang mainit na tagpo, sa isang madilim na kwarto. Madaling araw pa lang ngunit hindi na siya muli pang dinalaw ng antok. Kinabukasan, kaharap na agad ni Ford ang kaibigang si Hendrik. Nasa study room sila ng mansyon nito. Here. Inilapag ni Hendrik ang isang folder at isang envelope na naglalaman ng mga litrato ni Mara noong nagtatrabaho pa ito sa bar. At sa mga dokumento nito na nakalagay sa folder, kung saan nakita rin niya maging ang mga admissions nito maging sa hospital noong nanganak. Tila natuyuan ng lalamunan si Ford habang nakatingin sa mga litratong hawak. I had a night with her, and then our handsome son was born. Aniya, habang pinagmamasda ng isang litrato ng batang lalaki. Nakangiti ito at kulay berde rin ang mga mata, kagaya niya. Parang piniga ang puso ni Ford sa mga nalaman. Kung ganoon, ay totoo ang sinasabi ni Mara sa kanya. I just can't believe it, Hendrik. Paano akong nauwi sa bar at nakipag one night stand doon? Humalokip-kip si Hendrik sa harap nito. Bro, ang sabi mo, naalala mo ng lahat? Don't you remember? Noon, you have this kind of addiction sa mga virgin na babae. Yung mga no experience. Tumawa si Hendrik, ngunit seryoso lang naman siyang nakinig. And then, you laid your eyes to her. Tinuro nito ang picture ni Mara. The first time na makita mo si Mara sa bar na yun, ay attracted ka na kamo sa kanya. You said na kahit hindi na siya virgin, ay okay lang sa'yo. Kaso nalaman mo sa tita niya at ilang nagtatrabaho sa bar na yun, na hindi siya katulad ng mga babaeng binibenta ang katawan. Kumbaga, pa-table-table lang daw. Medyo gago ka pa noon kaya naglagas ka ng 1 million para lang makuha siya. You're a jackass before, bro. I did that? Hindi makapaniwalang tanong ni Ford. Kaya pala unang tingin niya pa lang kay Mara noon ay may kakaiba na siyang naramdaman. Na para bang nakita niya na ito noon. Oo, Ford. Bakit? Ano bang ginawa mo sa kanya? Mahinang napamura at nanlamig si Ford. Hati ang nararamdaman niya. May lumulukod sa kasiyahan dahil mayroon na siyang anak mula kay Mara. At pagkadismaya at galit sa sarili dahil hindi siya naniwala kay Mara nung una.
Kailangan kong bumawi sa mag-ina ko, Hendrik. Give me her address. Desidido na ngayon si Ford. Handa na niyang gawin ang lahat, makuha lang ang loob ni Mara at makasama niya ang anak na matagal na pala siyang hinahanap-hanap, ayon sa sinabi ni Mara kanina. Tubig. Sabay abot ni Roberto kay Mara ng isang mineral water. Nasa isang convenience store sila ngayon, malapit sa gasolinahan. Medyo kalmado na ngayon si Mara, ngunit masakit pa rin ang kalooban nito. Kalmado ka na. Pwede ka na bang magkwento kung anong nangyari, Mara? Napayuko si Mara habang pinaglalaruan ang mga daliri sa kandungan. Nakita ko na ang ama ng anak ko, Roberto. At ang masama pa, siya ang bagong CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko, si Ford Mondragon. Bakas sa gulat sa mukha ni Roberto, ngunit nagpatuloy si Mara sa pagkukwento. Inamin ko sa kanya ang tungkol kay Flint, pero hindi siya naniwala. Nagkasagutan kami ng fiancé niya na mas lalong dahilan para matanggal ako sa trabaho, Roberto. Nalulumong sabi ni Mara nang mapagtanto. Ano nang plano mo ngayon, Mara? Maghahanap ako ng ibang trabaho o di kaya magtatanong ako kay Tita Amanda. Bumuntong hininga si Roberto. Si Flint? Napaisip si Mara roon. Ngunit dahil sa nangyari kanina, ay muli na namang umahon ang kanyang galit. Sasabihin ko na lang na patay na ang tatay niya. Mara, Hindi sa akin naniwala ang Ford na yon kanina. At sa tingin ko ay mas mahalaga sa kanya ang fiancé niya. Kaya bahala sila. Hindi na ako maghahabol pa para kay Flint. Hapon na nang makauwi si Mara sa kanila. Naabutan niyang naglalaro sa sala si Flint. May hawak itong maliliit na truck na pinapaandar yon sa sahig. Bahagya naman siyang nalungkot. Malapit nang pumasok sa daycare si Flint, ngunit hindi pa niya ito nabibilhan ng gamit sa eskwela. Tapos ay nawalan pa siya ng trabaho. Hindi niya alam kung paano iyon sasabihin kay Lola Carol at sa inuupahan niyang si Nelia bilang bantay minsan sa bahay. "Oh, Mara, nakauwi ka na pala," bati sa kanya ni Lola Carol. Umiwas ng tingin si Mara dahil sa pag-aalalang baka makita ang mugto niyang mga mata. Opo, La. Sandali. Okay ka lang ba? Hindi sumugot si Mara. Narinig niyang bumuntong hininga si Lola Carol bago siya hinawakan sa isang kamay at dalhin sa kanilang sala. "Apo, Mara, matanda na ako at ilang dekada na tayong magkasama. Hindi mo kailangang maglihim sa akin kapag malungkot ka." Muli na naman tuloy nagnilid ang mga luha niya. "Lola," bulong ni Mara at naramdaman na lang niya ang sariling nakayakap kay Lola Carol habang hinihimas nito ang likod nito. "Ano bang nangyari, Mara?" Suminghot siya bago nagsalita. "Yung tatay po ni Flint. Nakita ko na po siya ulit. Inamin ko po sa kanyang tungkol sa anak namin, La. Pero hindi siya naniwala at sabi pa ng fiancé niya. Desperada lang raw ako na makuha si Ford at gumamit pa ako ng bata. Mara, naintindihan ko ang nararamdaman mo. Kung ayaw sa'yo ng lalaking yon, huwag na nating ipilit si Flint sa kanya. Pero wala na siyang babalikan sa'yo. Ang ganda-ganda mo, Mara. Naniniwala akong may darating para sa'yo. Tahan na, ha?" Tumango si Mara. Hinawakan pa siya ni Lola Carol sa kanyang magkabilang pisngi upang marahang punasan ang kanyang luha. Nang gabing iyon, nakapagpasya si Mara na magbabagong buhay siya kinabukasan. Kahit masakit, ay pipilitin niyang kalimutan ng kahapon at muli siyang magpapatuloy sa buhay. Ngunit nang umaga ring yon,
Alam ni Mara na hindi magiging madali ang lahat, lalo nang makita niyang may nakaparadang magarang kotse sa harapan ng kanilang bahay. Nagmamadali sa pagbalik si Mara sa loob ng kanilang bahay, ngunit bago pa man siya makapasok, ay naramdaman na niya ang hawak ni Ford sa isa niyang braso. Marahas niya itong binawi at galit na hinarap si Ford. "Anong ginagawa mo rito, sir?" Binigyang diin niya pa ang huling salita. Mara, gusto sana kitang makausap. Please, let's talk. Sarkastikong tumawa si Mara. "Bakit parang naging maamong tupa ka naman yata? Hindi ba kahapon lang hindi ka naniniwala sa akin?" Nanlilisik ang mga matang tanong ni Mara. I will do everything to make it up to you and our son. Mara, just please, pwede ba akong magpaliwanag? "Hindi. Umalis ka na at wag ka nang magpapakita pa rito. Kung di, ipapabugbog kita sa mga tambay namin dyan." Banta niya kahit hindi totoo. Ngunit bahagya siyang nagulat nang makitaan niya ng kalungkutan ang mga mata ni Ford. I think I deserve that sa nagawa ko sa'yo. Baka nga kulang pa yon. So expect na hindi lang ito ang una't huling araw na pupunta ako rito. Kahit nakatalikod si Ford, ay pinukol pa rin ni Mara ng masamang tingin ito. At kung nakakamatay man ang tingin, ay baka bulagta na si Ford ngayon. Gabi at malakas ang ulan sa labas. Ngunit nagtataka si Mara dahil nakasilip si Flint sa kanilang bintana na tila may tinatanaw mula sa labas. "Anak, Flint, anong tinitignan mo riyan?" Lumapit si Mara kay Flint nang may tinuro ito. Mama, kawawa po yung car na black sa labas, oh. Nababasa na. Nakangusong saad ni Flint. Nag-isang guhit ang labi ni Mara. Kilalang-kilala niya na kung sino ang driver ng sasakyan na iyon kahit madilim. Hinimas ni Mara ang ulo ni Flint, saka pinaharap sa kanya ang anak. "Flint, baby, gabi na. Let's sleep na?" Pag-aaya ni Mara sa anak. Binigyan pa niya ng isang tingin ng kotseng nasa labas bago siya tuluyang pumasok sa kwarto nila ni Flint. Umaga na ngunit tulala pa rin si Mara at nakatingin sa taas ng kisame. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang nakaguhit na determinasyon at tapang sa mga mata ni Ford. Sa kabila noon, ay natatakot din siya dahil sa katayuan niya ngayon sa buhay ay maaring gamitin ito ni Ford para makuha sa kanya si Flint. Ngunit ang pangambang iyon ay sandaling nawala nang isang bouquet ng rosas ang bumungad sa kanya sa harap ng pintuan ng kanilang bahay. Gusto sanang itapon ito ni Mara dahil kilala na niya kung sino ang nagbigay. Nang makita ito ni Lola Carol at magustuhan. Kaya sa huli ay nasa loob na rin ang bulaklak na nakadisplay sa kanilang kusina. "Lola naman," bugnot ni Mara. Aba bakit? Kaganda ng mga rosas para lang mapunta sa basurahan. "Di ba po galit tayo kay Ford?" Sinabi ko ba yon? Napahilamos na lang ng mukha si Mara. Araw-araw ay iba't ibang bulaklak ang naabutan niya sa harap ng pinto ng kanilang bahay. Bukod pa ron, ay mayroon din iyong kasamang basket ng mga prutas at iba pang pagkain. Kahit hindi ka na pala magtrabaho, Mara, araw-araw kang may ayuda. Biro ni Lola Carol habang masayang sinasalansan sa lamesa ang mga prutas. Pansin pa rin ni Mara ang kotseng itim nito na madalas na nakaparada malapit sa kanilang bahay. Ilang beses rin niyang nakita ang pagkasabik sa mga mata ni Ford tuwing naglalaro sa labas ng bahay ang anak nilang si Flint. Ngunit kapag sinasamaan niya ito ng tingin, ay umaatras si Ford na tila takot sa kanya. Kaya naman isang araw, ay hindi na nakatiis pa si Mara. Talagang bago pa man ang 6:00 ng umaga,
ay hinintay na niya si Ford na mag-iwan ng bulaklak sa harap ng kanilang pintuan. Nang makarinig siya ng sasakyan sa labas at yabag ng mga paa patungo sa kanilang pinto, ay agad niya na itong binuksan. Bumungad sa kanya ang bagong ligong si Ford, nagulat na napatingin sa kanya. Good morning, Mara. Nakangiting bati ni Ford, ngunit imbes na ibaba nito ang bulaklak na hawak, ay inabot iyon ni Ford sa kanya. Hindi iyon kinuha ni Mara. Imbes ay pinagkrus niya ang kanyang dibdib at tinaasan ng kilay si Ford. Ford, di ba gusto mong makipag-usap? Mag-usap na tayo. Pagkatapos nito, sana itigil mo na ang mga ginagawa mo. Nasa sala na sila ng bahay. Ngunit nagulat siya nang imbes na maupo si Ford sa katapat niya, ay lumuhod ito sa kanya. Ford, anong ginagawa mo? Pilit niyang itinayo si Ford, ngunit nagmamatigas ito. Hinawakan ni Ford ang dalawang kamay ni Mara habang nakatingala rito. Mara, alam kong nagkamali ako. Hindi ako sa'yo naniwala tungkol sa anak natin. I'm sorry. I had a selective amnesia due to car racing 5 years ago. Kung alam ko lang na nagkaanak tayo at kung naalala lang kita agad. I'm sorry, Mara. Please, I want to be with you. Gusto ko kayong makasama ng anak natin. Umiiyak si Ford ngayon kay Mara bang nakaluhod. Puno ng pagsisisi at hinagpis ang boses. Parang ang mga pader na tinayo ni Mara ay unti-unting natitibag dahil sa mga sinambit ni Ford. Hindi na niya namalayan na may isang takas na luhang tumulo mula sa kanyang mata. Kung ganoon, ay ito ang dahilan nito at ito ang dahilan kung bakit nito tinanggihan si Flint. Gusto mong bumawi, di ba? Kumislap ang mata ni Ford dahil sa sinabing iyon ni Mara. Dito ka tumira sa amin. Umawang ang labi ni Ford sa pagkabigla. Pero hindi libre. Ikaw ang gagawa ng lahat. Ikaw ang mag-aalaga kay Flint, kay Lola. Ikaw ang maglalaba, magluluto, mamamalengke, maglilinis. Lahat. Habang pansamantalang naghahanap ako ng trabaho. Yun ay, kung marunong ka. Marunong ka ba? Tunog paghahamon ang tono ng boses ni Mara. Napalunok si Ford ngunit tumango rin. Tumayo na ito at may luha sa mga matang pinantayan ang tingin nito. Thank you, Mara. At bago pa man makaatras si Mara, inaramdaman na niya ang yakap ni Ford sa kanya. Wala na si Ford ngunit ramdam pa rin ni Mara ang kabog ng kanyang dibdib at ang mainit na yapos nito sa kanya. Alam niyang anak mayaman si Ford, kaya iniisip niya ngayon kung nagsasabi kaya ito ng totoo na kaya nito ang mga gawain sa bahay. Napabuntong hininga siya bago nagsimula ng kumilos sa kusina. Nang halos mapatalon siya sa gulat, nang marinig ang boses ni Lola Carol. Narinig ko ang usapan niyo, Mara. Natutuwa ako dahil ito ang nakita mong paraan para paglapitin ang mag-ama mo. Sana ay sa tulong ng panunuluyan niya rito ay magkaayos na rin kayo, Mara. Hindi ho ako umaasa, La. Pero susubukan ko pong kausapin siya about sa co-parenting para kay Flint. Ilang oras lang ay muling bumalik si Ford. May dala itong isang duffel bag na naglalaman ng mga gamit nito. Tinuro niya ang kwarto nila ni Flint upang doon ang ilagay ang gamit. Dahil dalawa lang ang kwarto rito, para kay Lola at para sa aming dalawa lang ni Flint yon, kaya sa sala ka matutulog. Masungit na saad ni Mara nang sundan niya si Ford sa kwarto. Okay, Mara. Walang reklamong tugon ni Ford. Habang maayos na inilalagay ang mga damit sa isang malaking closet sa loob ng kwarto. Kailangan kong umalis muna para maghanap ng bagong trabaho.
Kaya ikaw ang maiiwan ngayon kay Flint at kay Lola. Hinarap siya ni Ford at nangunot ang noo nito. Hindi naman kita tinanggal sa trabaho, Mara. Wes, tinanggal ko na ang sarili ko. Saka ayoko na ring bumalik doon at ayokong makita yung fiancé mong palaging nakasigaw. Verona is not my fiancé anymore. Kalmadong saad ni Ford saka lumapit kay Mara. From the first place, ako ang namimili kung sinong papakasalan ko, kung sinong mamahalin ko, at kung sinong magiging ina ng mga anak ko. Napaawang ang labi ni Mara dahil sa kaseryosohan na titig ni Ford sa kanya na para bang siya ang pinaparinggan nito. You know what? You can go back to the company. Not as a janitress, kundi asawa ng CEO. Nang laki ang mga mata ni Mara, ngunit bago pa man siya muling makapagsalita, ay iniwan na siya ni Ford sa kwartong yon. Sira ulo yun ah. Hindi maipinta ang mukha ni Mara habang nakatitig sa kisame at iniisip ang sinabi ni Ford. Asawa ng CEO? Para siyang kinoryente sa gulat at kilig ng sabay. Pero agad niya iyong ibinato sa likod ng isip. Hindi pwedeng matukso. Kinabukasan, habang abala siya sa pagpila sa isang agency para sa trabahong bakante, nakatanggap siya ng video message mula kay Flint. Mama, si Papa po ang nagluto ngayon ng sinigang, pero po maasim masyado. Nagulat si Mara. Hindi dahil sa maasim na sinigang, ngunit dahil isang araw pa lang siyang wala, ngunit mukhang malapit na agad ang loob ni Flint sa ama at papa pa ang tawag nito kay Ford. Natigil siya sa pag-iisip nang makitang tawang-tawa si Lola Carol sa likod. Napangiti si Mara nang hindi niya inaasahan. Kahit papaano, masaya ang anak nito. Pag-uwi niya ay nadatnan niyang natutulog si Flint sa kandungan ni Ford habang nanonood ito ng cartoons kasama si Lola Carol. Tahimik siyang pumasok at doon nakita ni Ford si Mara. Kamusta ang paghahanap? May schedule na for interview bukas. Sagot ni Mara habang inilalagay ang bag sa sofa. Ipagsasandok na kita. Alam kong pagod ka. Tumayo na si Ford at tumango sa kusina matapos nitong ilagay si Flint sa kwarto. Sa kusina, habang pinagsasandok siya ni Ford, hindi maiwasan ni Mara ang mapatingin sa lalaki. Maasikaso ito kahit minsan ay halatang nalilito pa sa ginagawa. Ngunit nakikita niya kung paano magsikap si Ford para makuha ang kanilang loob. Lumapit si Mara kay Ford. Alam mo ba kung bakit? Kung bakit ako pumayag na ipagbili ang sarili ko sa'yo noon, kahit hindi naman ako ganoong klaseng babae. Bigla na lang iyong pumasok sa isip ni Mara, kaya niya natanong. Nakita niyang dinilaan ni Ford ang sariling labi, bago ito tumango. Alam mo? It was for Lola Carol. For her operation. Alam ko. At naintindihan kita, Mara. Hinawakan ni Ford ang kamay ni Mara, saka iyong dinala sa sariling labi. Palagi mong inaalala ang mahalagang tao sa paligid mo. Sana ngayong nandito na ako, maalagaan kita ng tama, gayong minsang nakakalimutan mo ang sarili mo. Isang katahimikan ang sumunod na sandali, pero sapat na para lumalim ang kanilang titigan. Gusto kong bumawi, Mara. At hindi lang bilang ama, kundi pati na rin sa'yo. You deserve to be loved the way you should be. Bahagyang nailang si Mara sa lapit nila. Ngunit nang akmang aatras siya, ay hinapit siya ni Ford sa bewang. Napatingin siya sa mapupungay na mga mata nito na nakatingin sa kanya ngayon. Bumukas ang bibig ni Mara, ngunit walang salitang lumabas. Ilang saglit pa ay napapikit na lang si Mara nang lumapat ang labi ni Ford sa kanya.
Gumalaw ito ng marahan na parabang sinusuyo siya sa pamamagitan ng halik hanggang sa maramdaman niyang inupo siya ni Ford sa taas ng lababo at mas lalong pinalalim ang kanilang halik. Hindi maintindihan ni Mara, ngunit wala siyang ginawang pagtutol nang maramdaman ang kamay ni Ford na pumasok sa kanyang damit. Natigil lang sila nang masanggo niya ang kutsara at nalaglag iyon sa sahig, dahilan ng pagkagising niya sa kung anuman ang nangyayari. Napalunok si Mara. Excuse me. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya nang pumasok siya sa kanilang kwarto. Tulog si Flint doon, kaya agad niya ring tinabihan ng anak. Anak, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Gayon din ang papa mo. Nakatulog si Mara na yon ang iniisip. Ang alam niya ay galit siya. Ngunit sa tuwing nakikita niyang nag-e-effort si Ford sa kanila at sa tuwing hiningintian siya nito sa kabila ng pagod sa buong maghapon, ay unti-unting natutunaw ang galit niya sa puso. Araw ng linggo. Tahimik ang paligid. Malamig ang hangin at masarap ang sinag ng araw mula sa bintana. Nasa sala sina Ford at Flint, abala sa pagpipinta gamit ang watercolor na binili ni Ford. Papa, ikaw po mag-drawing ng bahay. Ako po sa San. Deal. Tugon ni Ford saka ngumiti habang hawak ang brush. Tahimik lang si Mara habang nakasilip sa kanila mula sa kusina. Pinagmamasdan ng dalawa. Nakaluhod si Ford sa sahig, pasimpleng binubura ang mga maling guhit ni Flint at tinuturuan ito ng mas magandang paraan. Natawa pa siya nang tumalsik ang tubig sa anak at matalsika ng shorts ni Ford ng kulay. Oops, sorry po Papa. Sabi ni Flint at natatawa. Ganun ah. At hindi bumilang ng segundo ay kinikiliti na ni Ford si Flint sa iba't ibang parte ng katawan. Napangiti si Mara at hindi niya napigilan ng sarili na lumapit sa dalawa. Ang kalat niyo, baka kalain ni Lola, sinabugan kayo ng rainbow. Ngumiti si Ford at tinignan si Mara. You should join us. Napanguso si Mara. Tumingin siya kay Flint na muling naging abala sa pagguhit. Tapos kay Ford, natapat ang tingin sa kanya. Doon niya naramdaman ang hindi maipaliwanag na kabog ng dibdib nito. Umupo siya sa tabi nila at kinuha ang brush. Sige na nga, pero ako ang gagawa ng puno. Wala akong tiwala sa art skills niyong dalawa. Nagtawanan silang tatlo. Habang nagpinta, hindi maiwasan ni Mara ang pasimpleng sulyap kay Ford. Ang dating aroganteng lalaki ngayon ay marunong nang makinig, marunong mag-alaga. Napangiti si Mara nang wala sa sarili. Nang biglang nalagyan ng pintura ang pisngi niya, nang aksidenteng matalsikan ni Flint. Tatawa na sana siya nang maramdaman ang hinlalaki ni Ford na marahang pinunasan ang mukha nito. Oops, may kulay ka rito. Napatigil si Mara. Lumingon siya kay Ford. Malapit, sobrang lapit ng mukha nito. Tila tumigil ang oras. Naalala na naman niya ang nangyari kagabi. May kukunin lang ako. Pero kahit nakatayo na siya, hindi niya maalis sa isip ang kamay ni Ford sa kanyang pisngi. Ang amoy nitong pabango at ang titig nitong mukhang masungit. Pero ngayon tila gustong-gusto na niyang laging makita. Katatapos lang ni Marang maligo. Nakatapis lamang siya nang lumabas mula sa banyo. Napahigpit tuloy ng tuwalyang hawak niya sa katawan nang madatnan niya ang mag-ama na nakahiga sa kama. Mama, tabi-tabi po tayong matulog ngayon, please. Gusto ko po makasama kayo sa pagtulog ni Papa. Nagtama ang paningin nila ni Ford at nakita ni Mara kung paanong lumandas ang paningin ni Ford sa kanyang muka
pababa sa kanyang katawan. Nakitaan niya iyon ng kung anong emosyon, ngunit agad rin namang nag-iwas ng tingin. Okay, magbibihis lang ako. Muling bumalik si Mara sa banyo at mabilis na nagbihis ng komportableng pantulog. Pagkalabas niya ay tulog na si Flint, habang nasa gilid naman nito si Ford na diretsong nakatingin sa kanya. Lilipat na lang ako pag mahimbing na ang tulog niya. Pinapagitnaan nila ngayon si Flint. Si Mara ang nasa kanan at si Ford naman ang nasa kaliwa. Nakatitig si Mara kay Flint na mahimbing na natutulog sa gitna nila nang magsalita si Ford. Kahit kailan, hindi ko naramdaman ang ganitong uri ng kapayapaan, Mara. Thank you bringing Flint into this world. Salamat kasi pinaalam mo pa rin siya sa akin. Kahit na nakasaad sa kontrata noon na wala dapat tayong ugnayan pagkatapos ng gabing yun. Mahinang saad ni Ford habang malamlam na nakatingin kay Mara. Choice ko yon. Mahirap ang mga nagdaang taon pero kinaya ko naman. At saka, hindi ko kayang pumatay ng isang inosenteng bata. Anak ko pa rin si Flint kahit na hindi siya planado. You're a good mother. Hindi na sumagot pa si Mara. Ngunit bago niya tuluyang ipikit ang mga mata, ay narinig niya pa ang mahinang bulong ni Ford. I love you, Mara. How I wish you're my wife too. Kinaumagahan, nagising si Mara na mahigpitang yakap sa isang matigas na bagay. Mabango ito, kaya mas lalo pa niyang isiniksik ang sarili at niyakap. Ngunit agad siyang nagtaka nang hindi naman ganito kalaki ang katawan ni Flint. Hindi ito ang anak niya. At doon lang din niya napagtanto na hindi nga si Flint ang kayakap niya, kundi si Ford na nakapikit pa at yapos-yapos rin siya sa bewang. Agad siyang humiwalay rito at niyog-yog ang lalaki. Ford, nasaan si Flint? Kasama niya si Lola Carol. Pumuntang palengke. Bakit nandito ka? Akala ko ba lilipat ka kagabi? Lumipat ako kagabi, pero pinabalik ako ni Lola Carol dito dahil malamok sa sala. Doon lang din napansin ni Mara ang ilang pantal sa braso ni Ford. Ilang linggo na itong natutulog sa sala, ngunit hindi ito nagrereklamo. Wala rin kasing electric fan doon. Bigla tuloy siyang naawa at hindi na umapila nang muli siyang hatakin ni Ford upang humiga ulit sa kama. Niyakap siya ni Ford at ibinaon ang sariling muka sa kanyang leeg. Hindi ka pa ba babangon? 5 minutes. Ford, narinig ko yung sinabi mo kagabi. Totoo ba yon? Dahil ayokong umasa sa'yo. Pwede naman tayong co-parenting Bumangon si Ford at hinarap si Mara. Totoo yon, Mara. But now, that I'm willing to wait for you. Kahit gaano pa katagal. Kahit walang kasiguraduhan. Seryosong saad ni Ford. Ilang linggong pinag-isipan ni Mara ang desisyon. Inaamin niya sa sariling wala na ang bigat na nararamdaman niya kay Ford. Dahil kung tutuusin ay makatuwiran naman ang dahilan nito kung bakit siya hindi pinaniwalaan ni Ford noon. Nakapagpasya na si Mara. Handa na niyang papasukin si Ford ng tuluyan. Hindi lang sa buhay niya, kundi pati na rin sa kanyang puso. Excited siyang ipaalam yon kay Ford pagka-uwi niya ng bahay. Nang imbes na maabutan niya si Ford doon, ay ibang lalaki ang kanyang naabutan. Tumayo ang lalaki pagkakita sa kanya. Matangkad rin ito at mestizo. Good afternoon, Mara. Kilala mo ako? Imbes ay tanong nito. Ngumiti ang lalaki. I'm Hendrik Port. Kaibigan ako ni Ford. Nandito ako para ipaalam sa iyo ang isang masamang balita. Biglang malungkot ang boses nito, kaya naman kumabog ng malakas ang dibdib ni Mara dahil sa kaba. It's
It's about Ford. Bakit? Anong nangyari kay Ford? Nagsimulang manginig ang katawan ni Mara nang sumagot si Hendrik. He was shot. Binaril siya ni Verona dahil hindi nito matanggap na pinutol ni Ford ang engagement nila para sa'yo. Ano? Critical ang lagay niya. Malungkot na naiiyak na saad ni Hendrik. Hindi na muling nagtanong pa si Mara dahil sa takot at pag-aalala ay sumunod na siya kay Hendrik. Nagulat siya nang imbes na sa hospital siya dalhin ni Hendrik, ay dinala siya nito sa sementeryo. Bakit nandito tayo? Kapaparil lang niya. Patay na ba siya agad? Nanlulumong tanong niya, ngunit napansin niyang yumuko si Hendrik at may ibinulong na hindi niya na masyadong narinig. Oo, patay na siya. Patay na patay sa'yo. Nasaan si Ford? Ford! Ford! Umalingaw-ngaw ang boses niya sa lugar. Mara, kumalma ka. Sabay lapit ni Hendrik sa kanya. Galit niyang hinarap si Hendrik. Paano ako kakalma? Nabaril si Ford! Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Mara. Nabaril siya at nasa kritikal na kalagayan. Kung kailan, handa ko nang bigyan ng pagkakataon ang pamilyang binuo namin. Saka ito nangyari. Kung kailan handa na akong buksan ang puso ko para sa kanya. Saka ito nangyari. Paano kung hindi niya na ako maalala? Hindi na naman niya maalala ang anak namin. Paano? Ha? Humagulgol si Mara nang biglang narinig niya ang boses ni Ford na galing sa likod ng puno. Hindi na yan mangyayari, Mara. Lalo na ngayon na inamin mo na ang nararamdaman mo para sa akin. Nakangiting saad ni Ford. Napaawang ang labi ni Mara. Ang lubos na akala niya ay nabaril si Ford at kritikal ang lagay. Ngunit sino itong nakatayo sa harap niya at may hawak na malaking bouquet ng rosas at cake. Walang kahit anong galos at malapad pa ang ngiti. Anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Mara. Lumabas si Flint mula sa likod ni Ford. Gayon din ang lola niyang masayang nakangiti sa kanya. Nakita rin niyang naroon sila Tita Amanda, si Roberto, at ang ibang taong naging malapit sa kanya sa trabaho. Happy birthday, Mara. Bati ni Ford sa kanya. Nang maibaba ni Ford ang cake sa lamesang kahoy na naroon, ay hinampas ni Mara si Ford. Anong kalokohan to, Ford? Alam mo bang sobrang nag-alala ako sa'yo? Bahagyang tumawa si Ford at hinapit siya nito. I'm sorry. Hindi ko kasi alam kung paano ka mapapapunta rito nang hindi nagtataka. Kaya kita dinala rito ay. Nasabi kasi ng lola mo na matagal ka nang hindi nakakadalaw sa tatay mo. Pero dahil sa sinabi mo kanina ay formal ko na rin nahihingin sa ama mo ang kamay mo, Mara. Nagpaalam na rin ako kay lola na gawin ito, kaya pumayag siya. Napatingin siya sa lupang kinatatayuan. Ito ang lapidan ng kanyang ama, Arnaldo Fuentes. Tumalungko si Ford doon at nagsindi ng kandila. Mr. Fuentes, ako po si Ford Mondragon, ang future son-in-law niyo. Marami man po akong nagawang mali kay Mara noon pero gusto ko pang malaman niyo na itutuwid ko na po ang mga pagkakamaling yun ngayon. Mahal na mahal ko po si Mara at humihingi po ako ng permiso sa inyo upang dalhin siya sa altar. Napaiyak si Mara, lalo na nang lumuhod sa kanya si Ford. At may kinuhang kulay maliit na pulang box sa likod ng suot na pants. Mara, alam kong marami pa akong pagkukulang. Pero pwede bang punan ko ang mga iyon sa pamamagitan ng pagiging asawa mo? Narinig ni Mara ang tilian ng mga tao sa paligid.
Malalapad ang mga ngiti ng mga ito, kaya napangiti rin tuloy siya. May kondisyon. Aniya, at narinig naman ni Mara na biglang nagsiungol ang mga tao. Kahit paano yan, Mara. Kahit gawin mo akong alila, ayos lang ang lahat sa akin. Handa akong ibigay sa'yo. Kahit anong hilingin mo. Kailangan. Hindi mo na kami makalimutan. Naiiyak na saad ni Mara. Tumango si Ford at mabilis na sinuot kay Mara ang singsing. Hinding-hindi. Ani Ford at hinawakan siya sa magkabilang pisngi upang bigyan ng isang halik sa labi. Narinig nila ang hiyaw at palakpakan ng mga nasa paligid. At sa mismong araw na iyon, habang napapaligiran sila ng mga pusong tila wala ng buhay, malakas at buhay na buhay naman ang tibok ng puso ni Mara, habang nakangiti siyang nakatitig sa mga matang berde ni Ford. Mga matang puno ng pag-ibig na nakatuon lamang sa kanya. Wakas.